Sumainyo ang Panginoon. Katulad po ng ipinangalit natin ngayon ay dakilang kapistahan na banal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Biyernes pagkatapos ng Corpus Christi ay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ito. Bahagi ho, sa Ebanghelyo, narinig natin na alin, yung paghahanap sa nawawalang tupa. No? Hindi ang ulugan na mas mahal na Jesus yung mga nawawala, no? Kaysa yung natitira. No? Hindi na ulugan na mas mahal na Jesus ang mga makasalanan kaysa sa mga banal. No? Hindi ho yun ang ibig sabihin na Jesus. Ibig sabihin na Jesus yung alin, na tayong lahat ay kanyang mahal, no? At ayaw niyang mawala ang isang sa atin, no? Ganon tayo kamahal ni Jesus, no? Hindi po ito paghahaling tulad tungkol sa kung mas mahal niya yung mga banal kaysa sa mga makasalanan, no? Bahagi ho yun. Yung pagnanais na ipamanik ni Jesus ay ang kanyang dakilang biyaya na higit na pakinabangan natin ay alin, yung kanyang biyaya ng pagliligtas. No? Yung biyaya ng pagliligtas. Kaya ayaw niya na tayo ay alin, mapahamak. Gusto niya na tayo alin, higit na magkamit ng kaluwalhatiang walang hanggan. Nais na pakinabangan natin tayong lahat, no? Na makinabang sa biyaya ng kanyang pagpapala at pagliligtas. Kaya mahalaga kung makita ko natin, no? Kasi yun yung puso na Jesus. No? Yun ang puso na Jesus na hindi natin mapalagahan. Kasi yun yung puso ng Jesus na ipinamanik niya mula pa noong una, no? Na ipinakita ng Ama. No? Kasi yung puso ng Jesus, yan din, ang puso ng Amang nasa langit. No? At nawa ay gabayan tayo ng Espiritu Santo na higit na makilala yung alin, yung pagnanais ng Diyos na tayo ay magkamit ng kaligtasan. Eh sabi nga natin, gusto ng Diyos na yung mga nawawala ay matagpuan. Eh paano, Father, yung mga taong ayaw magpatagpo ay wala tayong magagawa doon. Ang desisyon na nila yun. Pero yung hamon ng tuwing kapal ay makita natin ang higit na biyaya na mula pa nung una, mula pa ng lumang tipan, ay ang Diyos natin na nagliligtas. Yun ang kanyang puso. Ang puso na nagdanais na pakinabangan natin ang kanyang pagliligtas. Yun din po yung istorya mula po noong mga Israelita, no? Na sabi nga niya ay nais niyang magkamit makarating sila sa lupang pangako, no? Na sabi nga hanggang ngayon ay pinag-aawayan, no? Yung lupang pangako. Pero sa atin, ibig sabihin, hindi lamang yung lupa, no? Sa daigdig na ito, ngunit yung lupa na alin. Ay sabi nga natin yun, yung magdudulot sa atin, huwag natin kalimutan na yung lupang pangako ay alin. Yung katatayuan, hindi lamang yung lupa, no? Hindi lamang tinatawag natin yung tinatapakan natin. Hindi lamang ito ay tumutukoy sa isang specific na lugar, no? Ngunit ito, ang sinasabi na lupang pangako din, ang nais na makamit ng Diyos din, yung specific na katatayuan. Ano? At ano yung katatayuan na yun? Ay di, yung ligtas, no? Ligtas. Ayaw niya tayo mapahamak, no? Bahagi ho, no? Na huwag natin kalimutan, no? Kaya hindi ho
Hindi ko ang minsan sinasabi ng iba na ako ay napahamak gawa ng galit sa akin ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ano? Napahamak ka sapagkat hindi ka pumapasok sa paghahari ng Diyos. Kasi kahit minsan hindi inayos ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ano? Kaya nga yung ibinigay niyang imahe na alin, ang tupa na naghahanap, ang pastol na naghahanap sa tupang nawawala. Ano? Yun ang kanyang imahe. Ang pastol na naghahanap sa tupang nawawala. Ano? Hindi sinabi na kapag hindi ka sumunod dito, ano, ay hindi ka na pwede pumasok. No? Hindi. No? Ang Panginoon ay naghahanap na maaari pumasok ka rito, sumama ka rito. No? Maging kabahagi ka sa pagliligtas ng Diyos. No? Pero yun ang huwag natin kalimutan. No? Yung Diyos natin ay ang Diyos, yun ang kanyang puso. No? Yun ang puso ng Diyos na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung bahagi ng pagkilos na kung saan nakita natin dito sa krus niya rin, yung Nazareno na nag-alay ng kanyang sarili, na sinibag ang kanyang puso para tayo ay magkamit ng kaligtasan mula sa anumang uri ng kahirapan at kapahamakan sa mundong ginagalawan natin. No? Kaya kung pagbabasihan natin, kung pagninilay-nilayan talaga natin, kung sabihin natin, kaya ako siguro naghihirap kasi galit sa akin ng Diyos, una, mali yun. No? Pero kapag talaga maninilay ka, ba't ka naghihirap? Tamad. No? Ba't ka naghihirap? Magsusugal. No? Ba't ka naghihirap? Wala ka nang ginawa, kundi mas matagal ka para sa kapitbahay mo, no? Kaysa ayusin mo yung kalabayuan ng anak mo. Bakit? Nakipag-isnisan ka sa kapitbahay mo. No? Kaya akala natin, pinahirapan tayo ng Diyos. Hindi, no? Tayo ang nagpapahirap sa atin. No? Pero yun naman ang makita natin, no? Ang Diyos na nagnanais na tayo ay maligtas. Yun ang kadakilaan na kapistahan ngayon, sinakilang pagdiriwang ng kamalmahalang puso ni Jesus. No? Mahal tayo ng Diyos. Kahit na tayo nagkasala, no? Mahal tayo ng Diyos. Hindi na hulugan na pinababayaan tayo magkasala. No? Hindi na sabi niya na, sige magkasala ka lang, hindi. Mahal tayo kahit na tayo nagkasala, kaya rin. Kaya niya nga may kumpisan, no? Na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pero kapag matigas pa rin ang puso natin, gusto pa rin natin na manatili sa pagkakasala, ano magagawa ng Diyos? No? Bahagi mo yun. No? Ayaw, parang sabi nga natin, ano? Ay parang yung kwento na mayroong malaking baha, nanalangin yung isa, Panginoon, no? Ay iligtas mo ako kasi tumataas na yung tubig. No? Ay dumating ngayon nung una, yung barangay, no? Mga barangay official, mayroong bangka. Ay hindi, iligtas ako ng Diyos. Ay malis ulit. Sa kalawang bahagi, no? Dumating nyo naman yung tulong mula sa munisipyo, no? Ay iligtas ako ng Diyos. No? Pero ay sumama roon, ay umabot ng gambubong ng baha. Nalululod na siya. At tapos sabihin, Panginoon, iligtas mo ako. Ano? Hindi mo ko nililigtas. Namatay. Sabi sa kanya ng Diyos. Ano? Kasi nagreklamo siya. Sabi sa kanya, ano? Nagpadala ako sa iyo. Ano? Nagpadala ako sa iyo ng barangay at saka ng munisipyo. Ano? DRRM. Ayaw sumakay. No? Ganun lang tayo minsan no? Alam na natin mali yung ginagawa natin. No?
bahagi yun. Alam natin ang mali yung sugal. Sugal pa rin tayo ng sugal. No? Pagkatapos kapag tayo nagulong sa utang, sisisihin natin ang Diyos. No? Ay bahagi ho, no? Ay kinakailangan natin pag nilay-nilayan. No? Pero yun naman, huwag natin kalimutan. No? Kailanman ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi gusto na tayo ay mapahama. No? Yan ang puso ni Jesus na ipinakita sa atin. At sana hindi natin pakinabangan sa biyaya ng dakilang kapistahan na ito, magpaalala sa atin. No? Kaya kung kapag kumisan nga sabi sa atin na pinabayaan ako ng Diyos, no? Mali. No? Hindi lang puro ng ating pananampalataya. No? Kailanman ang Diyos natin na hindi nagpapabaya. At sa tulong nawa, na Jesus Nazareno, ang kanyang banal na puso, ay higit namin pakinabangan ito sapagkat maging bahagi rin ng pagtugon natin na nawa, pakinabangan natin ang kanyang walang hanggang pagliligtas.